mga expenses o mga pinagdagastusan mo na binayaran mo muna. Okay. For example, sa prepaid expenses, hindi mo i-record na prepaid expenses talaga sa susunod mo. Prepaid plus kung anong nature ng expenses. For example, ikaw ay mangungupahan. Yung landlord mo ang sabi ay ganito, kailangan mo mag-advance payment ng rent. Nagbayad ka ng dismill para sa isang buwang advance payment ng rent. So, yung sabihin, yung 10,000 mo, na-consume mo na ba yun? O nagamit mo na ba yung renta? Hindi pa. Gagamitin mo pala. So, pero yun ay bayad na. Kung yun ay bayad na, assets mo na yun. Ibig sabihin, sa'yo yung ano na yun, yung facility na yun, o yung nirentahan mo sa loob ng isang buwan. Okay. Ano pa? Ano yung mas madaling example? For example, sa load. Lahat naman kayo, nag-load, di ba? Okay, nag-load ka na sa kwenta. Nag-register ka sa GoSir 50. 3 araw, na-load. Di ba? Yung GoSir 50, binayaran mo na agad yan, di ba? Yes, binayaran mo na. Pero, hindi mo pa naman nagagamit yung GoSir 50. Ngayon, ilang araw yung 3? Ibig sabihin, 3 araw na yun, assets mo yun. Diba? Pero, pagka-4 na araw, may assets ka ba? Wala na. Kasi tapos na. Yun lang yung binayaran mo. So, yung prepaid expenses, yung mga binayaran mo muna bago mo gamitin. Ibig sabihin, assets mo yun. Meron kang right to enjoy yung something na expenses mo yun. Okay? Ito yung prepaid expenses. So, ito yung ating mga current assets. Yung mga ilan na gagamitin natin at magagamit talaga sa ating sa pagka-transact natin. So, okay. Yung cash, may ito ba sa inyo yung cash? Yes. Supplies. Inventories. Accounts receivable. Okay, ako magtatanong sa inyo kung naiintindihan. Okay. Sa isang printing shop na negosyo, ano ang supplies doon? Yung paper, tsaka ink. Okay. So, tama. Yun yung mga supplies na ginagamit natin sa isang printing shop. Sa isang car wash naman, yung sabon. Diba? Sabon. So, okay. Punta tayo sa current assets or fixed assets. Ito yung mga assets na long term. Ito yung mga assets na hindi lang isang taon yung tinatagal niya. Okay, meron tayong iba't-ibang uri ng current assets. Under PPE, property, plant, and equipment, meron tayong land. Okay. Ano ba yung land? Lupa. Diba? Ano ba yung lupa? Ang lupa ba, after 1 year, wala na. Nandiyan pa yan, ano? Kahit ilan na yung taong tumira dyan. Ilan mo may-ari ng dati, andyan pa rin yan. So yung land, ito ay non-current assets kasi ito ay matagal mo ginagamit. Okay. Ano ba? Building. Ano ba yung building? Okay. Ang building sa accounting, kasi pag inisip nyo agad ay building, dapat ito ay third floor. Dapat ito ay second floor. Dapat ito, mataas to. Parang itsura yung sa power numbers, yung mga ito. Kasi ito, di ba? Dahil yung building, di ba? Okay, sa accounting, ang building is any infrastructure na may bubong, pwedeng pasukan ng tao at ginagamit. Kahit ay 50 square meter lang, building ang tawag natin doon. Kahit yan ay isang floor lang, building pa rin ang tawag doon. Any infrastructure na may bubong, bintana, pintuan, diba? Building ang tawag natin dyan. Ang building, matagal yan, ginagamit, diba? Hindi naman after 1 year, nawawala yan. So, ang building, ito ay non-current assets or fixed assets na yan. Okay. Next one, meron tayong tinatawag na. Okay, ilagay na natin yung notes receivable dito, di ba? Kasi yung notes receivable, pwede siyang, pwede siyang non-current. Depende sa term, di ba? Depende sa term. Kung yan ay 5 years, hindi, yun? Non-current yun. Okay. So, ano ba? Land, building, notes receivable, meron pa tayong equipment. Sa equipment natin, ano ba yung mga equipment? Sa isang printing shop, ano ba yung equipment? Printer.
Sa isang coffee shop, ano ba yung equipment? Coffee maker, di ba? So, okay, ang equipment, ito yung ginagamit mo sa negosyo mo. Ito ay kadalasang teknolohiya. Di ba? Teknolohiya. Di ba? Diba? Equipment. Ito yung sa equipment natin, meron tong meron tayong store equipment, meron tayong office equipment. Yung pagkakaiba ng store equipment tsaka office equipment. Okay, pag sinabing computer na ginagamit sa opisina para panggawa ng mga reports, ang tawag natin is office equipment. Okay. Pero kung yan ay yung sa Jollibee, nakikita nyo, yung pinipindot-pindot mo doon, yung kiosk, diba? Yung sinisira nyo, diba? Yun ay, saan ginagamit? Nasa store na yun. So, yung sabihin, yun ay store equipment. Kahit yung sa kahera na ginagamit, diba? Yun ay equipment. No? Equipment sa store. Okay, yung printer na ginagamit ko sa office, pang-print ng mga pang-print ng mga papeles nila para sa records nila, yun ay office equipment. Okay, parang ibang term is administrative equipment. So, ayun yung equipment. And then meron pa tayong tinatawag na furniture and fixture. Furniture and fixture. Ano ba yung furniture? Sa bahay nyo, ano ba yung sofa? Shelves. Shelves. Diba? Meron tayong kahit yung simpleng flower base, yung mga yan ay furniture and fixture. Okay? Pag sinabing furniture, alam niyo lang siguro furniture, paintings, lamesa, upuan, di ba? Shelves, yung mga yan. Yan ay furniture. Nagawin natin ay furniture. So, okay. So, ito naman dalawang to. Kasi syempre, pag sinabi mo lamesa, baka sabihin ay equipment and sense. Hindi equipment. Yan ay furniture na. Furniture yun. So, okay. Okay. Ang electric stove. Ano ba yung electric stove? Electric stove. Equipment o furniture? Equipment. Okay. Paano yung kung ang alam mo, isang alam ba to na naka-fix, ang tawag doon ay fixture. Okay. Fixture ang tawag doon. Pero pag yan ay i-equip na, yan ay okay. Meron tayong tinatawag na intangible assets. Ano ba ibig sabihin ng intangible na salita? Hindi nakakawakan. Walang physical word. So, meron tayong mga ari-arian ng negosyo na walang physical form. Okay. Ano yun? Sir, paano ba yun? Service. Ang service is, provide nyo. Okay. Ito yan. Ano ba yung pag-aari pwedeng pag-aari ng isang tao Skills. na pwedeng kumita? Masabi mo may ownership. Pwedeng knowledge. Diba? Ang naka-figure siya ng isa. Okay, ito na lang. What if isa kang musikero? Gumawa ka ng kanta. Ang kanta ba nakikita? Ang kanta ba may physical form? Ang kanta ba pwedeng ang piling ng isang tao? Dahil siya gumawa. Yes. Pwede yun. So, ibig sabihin, ang intangible assets is yung mga hindi nakikita yung kanta, pwedeng royalties, pwedeng copyrights, yung mga intangible assets sa isang negosyo. Okay, next one natin.